Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusap. Kaibigat patnubay, sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhok, kami bigyang malugod ng iyong 7 kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang linggo ng Pentecostes. Sabihin nyo nga po, Pentecostes. O sa Ingles ay Pentecost. Mula sa salitang Pente, no, hango sa wikang Griego ng kahulugan ay 50 araw. So 50 days pagkatapos ng muling mabuhay si Kristo. Yung pag-akyat ni Jesus sa langit noong nakaraang linggo, yun yung 40 days. No? Ang ascension ay ang ika-40 araw o 40 days. Ngayon naman, ang ika-50 araw na kung saan ating ginugunita ang pagsisimula o kapanganakan ng ating simbahan. So ito yung birthday ng simbahan. Kung kayan, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy na pagbibigay sa atin ng mga biyaya.
pinagkalooban tayo ng Espiritu Santo at ang kaloob ng Espiritu Santo ay mga kaloob o mga kakayanan na mayroon ang bawat isa sa atin. Kapag sinabi mong wala kang talento, kapag sinabi mong wala kang galing o husay, para bang minamalit mo ang Espiritu Santo o kaya naman sinasabi mong hindi ka pinagkalooban. Tandaan mo po, lahat tayo ay may tinanggap na kaloob mula sa Espiritu Santo. Pero tingnan din natin, no? Kasi mayroong dalawang uri ng Espiritu na patuloy na gumagala, patuloy na nagsisikap, no, na makapasok sa atin. Yung una, Espiritu Santo. Pangalawa, mag-ingat-ingat tayo kasi baka masamang espiritu ang atin pong sinusundan o sinusunod. Ngayon, tingnan natin, sabi po sa unang pagbasa, lumapag ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy. So, yung apoy. Sa Ingles ng apoy ay fire. Sabihin nyo nga po, fire. Tingnan natin ang salitang fire na hindi umaalis ang ating screen sa pinupuri ka namin. Yan. Spell fire. F-I-R-E. Fire. So, tingnan po natin. Letter F ay faith. Sabi po ni Kristo, nung bago siya umakyat sa langit o habang umakyat siya sa langit, sabi niya, maghintay muna kayo sandali. Huwag kayong aalis hanggat hindi dumarating ang patnubay, ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng buong katotohanan. At ang katotohanan ito ay ang ating sinasampalatayanan. Ang katotohanan, lahat ng sinabi, lahat ng itinuro ni Kristo, yan ang ating pananampalataya. Kaya ang dulot ng Espiritu Santo sa isang tumanggap at patuloy na tumatanggap nito, nagiging matatag sa kanyang pananampalataya at kahit kailan hindi ito basta-basta maililigaw ng ibang espiritu. Sabihin nyo nga ulit, faith. Kapag ang isang taong nagtataglay ng pananampalataya, ano ang susunod na mangyayari? Yung letter I ay inspiration. Mai-inspire. At dapat hindi lang ikaw ang nai-inspire, kundi dahil sa iyong pagsasalita, nakaka-inspire ka. Tingnan niyo yung katabi ninyo kung nakaka-inspire o nakakainis. Diba, no? Sabi sa unang pagbasa, nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, sila po ay nakapagsalita ng iba't ibang wika na naiintindihan ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar. So kung nakaka-inspire tayo o kaya gusto mong maka-inspire, tingnan mo din muna, nauunawaan ka ba? Naiintindihan ka ba? Kaya nga minsan, no, pag nagmimisa tayo, minsan talagang conscious din ako eh. Kasi pag nagsalita ba ako, yung mga nasa simbahan, nakakatulog ba? O sinasadya niyong matulog, no? Kasi kailangan ganun din eh. Kung pag nagsalita ba ang pare, nakaka-inspire ba ang pare o nakakangit-ngit, no? Nakakagigil dahil sa mga pinagsasabi at lalong-lalo na nakakawalang gana. Kaya tiyakin din natin, no? Kung sakali, halimbawa, kayong sa loob ng tahanan, kayong mag-asawa,
Kapag hindi kayo nagkakaintindihan sa inyong mga pinagsasasabi, tumahimik muna kayo kasi baka masamang espiritu na yan. Kasi dapat, no, sabi nga, nauunawaan ang kanilang mga sinasabi. At kapag naunawaan, nakaka-inspire. So yung magulang ba, pag nagsalita, nakaka-inspire sa mga anak? O yung mga anak ay gusto nilang umalis ng bahay kasi nakakarindi sa tenga? Next letter ay R, reconciliation. Ang dulot ng Espiritu Santo ay pagkakaisa. Yung mga naghihiwa-hiwalay, pinag-iisa niya, nire-reconcile niya. Kaya yung maganda yung sinabi dito, no, na huwag niyong kalimutan, tayo ay binubuo ng iba't ibang bahagi, pero bumubuo sa iisang katawan. Iba't ibang bahagi, may iba't ibang ginagampanan. May iba't ibang mga tungkulin. O hindi pwedeng may nagmamabida. Na para bang siya lang ang magaling, siya lang ang nakakaalam ng lahat ng gagawin, kaya feeling niya dahil sa kanya, kaya nagiging successful. Kung, di ba, ginamit yung katawan. May kamay, may paa, may ulo, may o ano pang mga bahagi. Pero lahat ay nasa isang katawan. Kapag hindi nag-perform ang isa, kapag pumalpak ang isa, buong katawan apektado. Pero wag mong sosolohin. At wag kang bubukod o maghihiwalay na para bang kaya mo na ikaw lang. So, ang dulot ng Espiritu Santo, i-reconcile tayong lahat. Last letter ay E, empowerment. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At kapag tinanggap, nagkakaroon tayo ng kakayanan. Pinalalakas tayo, ini-empower tayo nito para makapagpatawad tayo sa mga taong nagkakasala sa atin. Diba? Sabi, ang patawarin ninyo dito sa lupa, pinatawad na sa langit. At isa din kakayanan, kapangyarihan natin, kapag hindi pinatawad dito sa lupa, hindi patatawarin sa langit. Pero gamitin natin sa tama yung kapangyarihan na mayroon tayo. Dahil kung hindi natin gagamitin sa mabuti, malamang masamang espiritu ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya sana, no, sa linggong ito, sa tulong ng Espiritu Santo, at magdasal tayo sa Espiritu Santo, no? Hindi lang para sa simbahan, lalong-lalo na sa mga nasa gobyerno, mga nanunungkulan na ngayon nawawalan ang unity. Nagkakanya-kanya, hindi nagkakaintindihan, isang salita nga lang, pinagdidibatihan pa kasi hindi mahanap-hanap ang tunay na kahulugan ng mga salita. Kaya hindi makausad. Kaya kailangan natin marinig ang bawat panig para lumabas ang buong katotohanan. Mangyayari yan sa tulong lang ng Espiritu Santo. Hindi ibang espiritu, kundi ang Espiritu Santo. Amen?